Noong taong 2014, matapos ang isang nakakapagod na araw, may matandang magsasaka sa Brazil ang umuwi ng kanilang tahanan. Walang kamalay-malay sa trahedyang naghihintay sa kanya. Habang papasok siya sa likuran ng bahay, isang nakakapanlumong tanawin ang tumambad sa kanya. Dahil ang kanyang minamahal na pamangkin ay nakahandusay sa lupa. Dito, nagsimula ang isang investigasyong unti-unting maglalantad ng madilim na lihim na tuluyang wawasak sa kanilang pamilya. Noong September 11, 2014, Huwebes, bandang alas 3 ng hapon, umuwi ang magsasakang si Agrebo Carmo dos Santos, 50 years old, sa kanyang tirahan sa Cerro Azul, Brazil. Habang papasok siya sa likuran ng bahay patungo sa labahan, isang nakakapanindig balahibong eksena ang bumulaga sa kanya. Nakahandusay at wala na ang kanyang pamangkin na si Janaina de Fatima de Matos na 21 years old pa lamang. Agad itong ipinaalam sa pulisya at ang himpilan ng pulisya sa munisipalidad ng Cerro Azul ang nangasiwa sa investigasyon ng kaso. Ang pamamaraan ng pagpaslang ay nagpapakita ng matinding karahasan. Si Janaina ay nagtamo ng malalim na pinsala sa itaas na kaliwang bahagi ng dibdib, bukod pa sa atake sa leeg, na parehong dulot ng isang matulis na bagay na naging sanhi ng kanyang agarang pagkasawi. Pagkatapos ng insidente, gumawa pa ang salarin ng mga nakakagulat na bagay. Gamit ang parehong matulis na bagay, tinanggal niya ang mga dibdib at tinanggal ang mga ito mula sa labi. Malapit sa katawan ay may nakitang ilang 50 Brazilian real. Bukod pa rito, kinuha rin ng salarin ang cellphone ni Janaina at ang 200 Brazilian real o mahigit kumulang 1,900 pesos na nakalagay sa kanyang bag sa loob ng bahay. Nang magsagawa ng pagsusuri ang mga investigador, natagpuan nilang magulo ang bahay na may mga bahid ng pulang likido na nakakalat sa mga dingding at muebles na nagpapatunay sa tindi ng pangyayari. Sa panahon ng investigasyon, natagpuan ang isang plastic bottle na nahati sa gitna at isang planggana. Ngunit ang armas ng insidente ay hindi nakita sa pinangyarihan. Bagamat sinubukan ng salarin na linisin ang pinangyarihan upang alisin ang mga bakas ng pulang likido, hindi niya nagawang burahin ang lahat ng ebidensya na nag-iwan ng mga pahiwatig na maaring makatulong sa investigasyon. Sa kabila ng pagkawala ng pera at cellphone, ang teorya ng pagnanakaw na nauwi sa pagpaslang ay hindi naging pangunahing linya ng investigasyon. Ikinuon ng mga investigador ang kanilang pagsisikap sa isa pang posibilidad, ang crime of passion o matinding selos na marahil ay kinasasangkutan ng isang malapit kay Janaina. Patuloy ang pulisya sa kanilang investigasyon at kinapanayam ang iba't ibang testigo na nagsasabing wala silang nakitang kakaiba sa paligid ng bahay. Ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa posibleng mga sospek ay napataas ng hinala sa investigasyon, lalo na't matatagpuan ang bahay sa sentro ng bayan at naganap ang insidente bandang 1:00 ng hapon. Ang kawalan ng mga testigo na maaring nakakita ng anumang hindi pangkaraniwan ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa posibilidad na ang salarin ay isang pamilyar o kakilala ng biktima, na nagpapahiwatig na ang nangyari ay maaring pinlano at may malalim na kaugnayan sa biktima. Ayon kay Rodrigo Augusto mula sa Civil Police Department ng Cerro Azul, ilang buwan bago ang insidente, nagpunta si Janaina sa himpilan ng pulisya upang maghain ng isang police report. Sa pagkakataong ito, isinalaysay niya na may isang hindi kilalang lalaki na hinablot siya sa gitna ng daan habang siya ay pauwi. Ang insidenteng ito na nangyari bago pa man ang malagim na pangyayari ay naging mahalagang lead para sa mga investigador na nagpataas ng mga katanungan tungkol sa posibleng koneksyon ng lalaking iyon sa matinding nangyari na tumapos sa biktima. Si Janaina ay naninirahan sa bahay ng kanyang mga tiyuhin sa loob ng 4 na taon para magtrabaho at mag-aral dahil ang kanyang mga magulang ay nakatira sa Ribeirão de Viado. Ito'y humigit kumulang 12 kilometers mula sa Cerro Azul na kung saan mas malapit ang kanyang paaralan. Noong Linggo, September 7, na-engage na si Janaina kay Johnny Silva, ang kanyang kasintahan simula pa noong siya ay 15 years old pa lamang. Sila ay 6 na taong magkarelasyon at planong bumuo ng buhay na magkasama. Si Janaina at Johnny ay nagtatrabaho sa isang furniture store sa sentro ng Cerro Azul. Nag-apply na rin si Janaina para sa transfer sa ibang lungsod na may layuning mamuhay sa kanyang nobyo.
Sa labis na pagkasabik sa bagong yugtong ito ng kanyang buhay, naghanda na si Janayna na lisanin ang bahay ng kanyang mga tiyuhin sa loob lamang ng buwan ding iyon. Ang hinala ng pulisya, maaring ang salarin ay malapit kay Janayna na nakumpirma nang makuha ang mga footage mula sa security cameras ng kalapit na bahay. Sa araw ng insidente, umuwi si Janayna para mananghalian at mag-isa lang siya sa lugar. Bandang 1:30 ng hapon, isang lalaki na may pisikal na katulad ni Agrevo ang pumasok sa tirahan at dumiretso sa labahan sa likuran kung saan naglalabas si Janayna ng ilang damit. Pagkatapos ipinakita ng mga recording ang lalaking umaalis sa bahay na may matulis na bagay sa kamay. Ang ebidensyang ito ay naging mahalagang punto sa investigasyon na nag-ugnay kay Agrevo sa sandali ng insidente. Nang iharap si Agrevo sa mga footage ng security camera at nang mapagtanto niyang wala na siyang maitatago pa, umamin siya sa pulisya pagkatapos ng halos 3 oras ng interogasyon noong gabi ng Biyernes, September 12. Siya ay naresto at nagbigay ng mga detalye kung paano siya kumilos. Sinabi niya ang mga motibo na nagpapaliwanag kung ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang bagay na iyon sa kanyang pamangkin. Ang kanyang pag-amin ay hindi lamang nagkumpirma sa hinala ng pulisya kundi nagpagulat din sa komunidad sa pagbubunyag na ang isang malapit sa biktima ay maaring gumawa ng isang matinding pangyayari. Linggo bago ang pagpaslang, inihayag ni Janayna sa pamilya na magsisimula na siyang lumipat sa bahay ng kanyang nobyo sa Rio Branco do Sul, isang munisipalidad na 55 kilometers mula sa Cerro Azul. Ayon sa civil police, labis na nagsiselo si Agrevo sa kanyang pamangkin at hindi matanggap ang desisyon nitong umalis ng bahay. Sa panahon ng interogasyon, inihayag ni Agrevo na ginawa niya ito dahil talagang gustong-gusto niya si Janayna. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na nagsasabing ayaw niyang umalis si Janayna at labis niyang pinahalagahan ang kanyang pamangkin. Sa sandali ng kawalan ng pag-asa, sinabi niya na hindi niya alam kung bakit niya iyon ginawa. Binanggit na dumaan siya sa isang blackout at labis siyang nagsisisi sa pagkasira hindi lamang ng buhay ni Janayna kundi pati na rin ng kanyang sariling buhay. Nais ni Agrevo na humingi ng tawad sa pamilya bagamat alam niyang hindi siya kailanman mapapatawad sa ginawa niya. Sinabi niya na pinlano niya ang pagpaslang. Chinempoan niya sa oras na mag-isa si Janayna sa bahay, bandang tanghalian. Ayon sa kanyang pahayag, walang pagkakataong makipaglaban si Janayna dahil siya ay inatake mula sa likuran gamit ang isang matulis na bagay habang naglalaba ng damit sa labahan. Inatake siya ni Agrevo sa leeg na may malinaw na intensyong paslangin siya. Sa isang sukdulang pangyayari, inatake niya ang lalamunan ng kanyang pamangkin at ginamit ang parehong matulis na bagay upang tanggalin ang dalawang dibdib nito. Nang tanungin kung bakit niya tinanggal ang mga bahaging ito ng biktima, sumagot lang siya na maganda kasi ang mga puso niya. Upang subukan takpan ang insidente at palakasin ang impresyon ng isang pagnanakaw na nauwi sa pagpaslang, kinaladkad ni Agrevo ang labi patungo sa bakuran at nag-iwan ng 350 Brazilian real malapit sa labi. Bukod pa rito, kinuha rin niya ang cellphone ni Janayna at ang 200 Brazilian real na nasa bag nito. Matapos gawin ang insidente, sinabi niya na nilinis niya ang pulang likido sa labahan gamit ang isang balde at isang plastic bottle. Pagkatapos ito, sinabi niyang nagpunta siya sa tulay ng Ilog Ribera sa hangganan ng mga munisipalidad ng Dr. Ulysses at Cerro Azul upang itapon ang mga dibdib ng biktima at ang cellphone nito sa tubig. Pagkatapos noon, si Agrevo mismo ang tumawag sa pulisya na nagpapahayag na natagpuan niya ang kanyang pamangkin na wala na pagdating niya sa bahay. Ayon sa investigador na si Rodrigo Augusto, nag-alok pa si Agrevo na tumulong sa pagtanggal ng labi at sinamahan ang lahat ng gawain ng pulisya at ng Medical Legal Institute sa pinangyarihan. Sa panahon ng paglalamay, nagbigay siya ng kape sa mga dumalo, umiyak kasama ang nobyo ni Janayna, isang malinaw na pagpapanggap. At humiling pa sa mga pulisya na arestuhin daw agad ang pumaslang. Kinabukasan matapos ang pag-aresto, dinala si Agrevo sa ilog kung saan sinabi niyang itinapon niya ang mga bahagi ni Janayna at ang cellphone, ngunit walang ebidensyang natagpuan sa lugar. Gayunpaman, ang matulis na bagay na ginamit sa insidente ay nakuha at kinumpis kaagad ng mga pulis, pati na rin ang damit na suot ni Agrevo noong araw ng pagpaslang. Siya ay nanatili sa kustodiya sa himpilan ng pulisya ng Cerro Azul. Ngunit dahil sa tindi ng pangyayari na nagdulot ng matinding galit sa mga residente ng lungsod, si Agrevo ay inilipat sa rehiyon ng Curitiba. Maraming tao ang naghihintay sa labas ng himpilan ng pulisya para sa kanyang paglilipat. Si Agrevo na 27 na taon ng kasal at ama ng 2 anak
ay tinuring ng kanyang asawa na isang mabuting tao na tinitingnan si Janina bilang sarili niyang anak. Ang babae na piniling hindi ibunyag ang kanyang pangalan ay nagpahayag ng kanyang pagkabigla sa nangyari na idiniin na ang lahat sa pamilya ay lubos na nadismaya. Si Janina ay may malapit na relasyon sa kanyang mga pinsan, anak na mag-asawa. Naalala ng asawa ni Agrebo na nagmadali pa siyang humanap ng regalo para sa kasal ng pamangkin nang malaman niya ang tungkol sa balita ng pagpapakasal nito. Inilarawan niya ang kanyang asawa bilang isang masipag na tao at mahal na komunidad. Ipinagtatanggol na hindi siya ang halimaw na pinipinta ng marami. Ayon sa kanya noong gabi pagkatapos ng insidente, si Agrebo ay humiga sa kanyang kandungan, halatang hindi mapakali at hirap makatulog, na parang may gustong ibahagi ngunit hindi niya magawa. Bagamat kinikilala ang tindi ng kanyang ginawa, hindi magawang magalit ang asawa ni Agrebo sa kanya. Para sa kanya ang insidente ay resulta ng isang pag-udyok ng isang demonyo, isang panandaliang pagkawala ng kontrol. Ayon sa babae, sinabi mismo ni Agrebo na hindi niya matandaan ang anuman, na blanko ang kanyang isip at ang demonyo daw ang gumawa nito. Binanggit na umiinom siya ng antidepressant mula pa noong makulong ang kanyang asawa. Tungkol sa pagtanggal ng mga dibdib ni Janina, iginiit ng asawa ni Agrebo na ang relasyon nila ay pagmamahal pampamilya lamang, na walang puwang para sa selos. Sinabi ng babae na sinasabi daw lagi ni Agrebo na gustong-gusto niya ang kanyang pamangkin, ngunit dahil sila ay pamilya. Idiniin na hindi kailanman nagpakita ng mapanuring pag-uugali ang kanyang asawa kay Janina. Ang Public Ministry ng Estado ng Parana sa Brazil ay naghain ng kaso laban kay Agrebo para sa mga krimen ng na doble ang kwalifikasyon dahil sa walang kabuluhang motibo at paraan ng pagpapahirap sa pagtatanggol ng biktima. Kasama na dito ang paglapastanganan sa labi at pagsisinungaling o mapaninlang. Si Agrebo ay dineklara na dadalhin sa Tribunal do Juri o Jury Court para sa paglilitis. Naghain ng petisyon ang kanyang depensa para sa paglipat ng lugar ng paglilitis na nagsasaad ng pagiging hindi patas ng mga hurado at ang matinding negatibong epekto ng insidente sa lokal na komunidad na maaring makasira sa pagiging patas ng paglilitis. Ang parusa ay tinakda sa 19 na taong pagkakakulong, 1 year and 6 months na detention at 20 days na multa na dapat isilbi sa isang paunang saradong rehimen o kulungan. Noong March 2018, nagsumite ang depensa ni Agrebo ng isang apela na nagtuturo ng 3 posibleng pagkakamali sa proseso. Una, kawalan ng abogado ng akusado sa pagpili ng mga hurado na ituturing na kapabayaan dahil may karapatan ng depensa na dumalo sa mahalagang yugto ng paglilitis. Pangalawa, pagkwestiyon sa pagpapakita ng isang video na pagpupugay sa biktima na ginawa ng nobyo nito sa panahon ng paglilitis na maaring emosyonal na nakaimpluwensya sa mga hurado at nakasira sa kanilang pagiging walang kinikilingan. Pangatlo, pagbasa ng prosecution ng isang dokumento na hindi formal na nakarehistro sa mga record na itinuturing na hindi tama sa proseso. Bukod sa mga aligasyong ito, hiniling din ng depensa ang pagbawas ng parusa na nangangatwirang ang mga ebidensya ng insidente ay labis na nasuri. Hiniling din ang pagtanggal ng aggravating circumstance ng pagkalasing na nagpataas ng parusa at sinabing ang pagtaas na ipinataw sa unang yugto ng pagtutuos ng parusa ay labis. Kinwestiyon din ng depensa ang qualifier ng walang kabuluhang motibo na nagpalala sa hatol na humihiling ng pagtanggal nito na maaring magresulta sa isang malaking pagbawas sa kaso. Sa kabilang banda, hiniling ng Public Ministry na tanggihan ng apela na ipinagtatanggol ang pagpapanatili ng sentensya. Ang Prosecutor General of Justice, gayunpaman ay bahagyang pumabor sa depensa na nagmumungkahi lamang ng isang pagsusuri sa mga kinahihinatnan ng krimen sa pagtutuos ng parusa na maaring magdulot ng bahagyang pagbawas sa kaso. Pagkatapos ng pagsusuri sa mga apela, ang parusa ni Agrebo ay binawasan sa 17 years at 6 months na pagkakakulong habang pinananatili ang iba pang bahagi ng hatol. Noong December 2020, si Agrebo ay inilipat sa semi-open regimen. Sa sistemang ito, pinapayagan siyang lumabas tuwing araw para magtrabaho o mag-aral. Pero kailangan niyang bumalik sa kanyang tirahan mula 11 ng gabi hanggang 5 ng umaga dahil sa curfew. Sinubaybayan siya sa pamamagitan ng electronic monitoring. Habang nasa ilalim ng ganitong setup, nasangkot si Agrebo sa iba't ibang insidente sa lugar ng Tumasina at karatig na rehiyon. Isa sa mga seryosong kaso ay ang akusasyon ng panloloob sa isang bahay noong February 23, 2024.
Ayon sa mga ulat ng Electronic Monitoring Center, maraming beses lumabag si Agrebo sa mga patakaran. Kahit lumipat siya ng tirahan sa Cerro Azul, patuloy pa rin siyang sumuway na naging dahilan upang isaalang-alang ng mga otoridad ang pagbabalik sa mas mahigpit na kulungan. Noong April 2024, inaresto si Agrebo sa isang bahay sa liblib na lugar ng Cerro Azul. Sa korte, tinutulan ng public ministry ang depensa niya at hiniling na siya ay ibalik sa mas mahigpit na rehimen o kulungan. Napag-alaman sa investigasyon na halos 15 na araw na walang signal ang kanyang electronic monitoring device. Depensa ni Agrebo na walan lang ng kuryente. Ngunit ayon sa hukom, hindi ito sapat na dahilan para ipaliwanag ang paulit-ulit na paglabag niya sa mga patakaran. Sinabi ng hukom na ang pagkawala ng baterya sa ankle monitor ay isang seryosong paglabag. Pinatibay pa ito ng dami ng mga naunang paglabag ni Agrebo, kaya't nagpa siyang hukom na. Simula March 18, 2024 ay pagbabantayan ang panibagong bilang ng kanyang mga benepisyo. Ang panahon mula April 28 hanggang September 12, 2022 ay hindi isasama sa mga kabuuang panahon ng kanyang parusa dahil sa kanyang mga paglabag. Napatunayan din na gumawa si Agrebo ng bagong krimen habang siya ay nasa semi-open na sistema. Dahil dito, itinuring ng korte na hindi siya sumusunod sa batas kahit makatarungan lang na ibalik siya sa mas mahigpit na kulungan. Kasalukuyan si Agrebo de Carmo dos Santos sa edad na 60 ay bumalik sa sistema ng bilangguan ng Paraña, Brazil. Ang pagbabagong ito ay dulot ng desisyon ng korte na nagtatakda ng pagbabalik ng kanyang rehimen mula sa semi-open patungo sa saradong kulungan dahil sa hindi pagsunod sa mga itinakdang kondisyon. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!